Legalized corruption, isa daw fake news, mga kutsero. Yan po ang sinabi ni former Senator Ping Lacson kanina. At tungkol po ito sa concurrent resolution number 10. Ayan mga kutsero, actually, ang daming nagko-comment sa mga videos ko tungkol dyan sa concurrent resolution number 10. Ayan, lalo-lalo na yung nung pumutok yung issue ni Martin Romualdez at nung extraordinary funds. So, ako naman, hindi ko masyadong pinapansin kasi hindi naman siya, I mean, it's not as, it's not really as relevant in the discussion. So, totoo lang. Kasi mga kutsero, mamaya papaliwanag ko ba't hindi siya relevant. But, ayun na nga, nagsalita si Ping Lacson tungkol dun sa quote-unquote legalized corruption. Okay, so, papakita ko sa inyo ngayon yan. Ito, ayan o. Sabi po ni Lacson, no such thing as legalized corruption in Congress. Ayan, binilita po yan kanina, October 21, 2023. Okay, basahin natin yung balita. Okay, former Senator Ping Lacson said that there is no such thing as legalized corruption in Congress via a concurrent resolution. Yun. Wala rong ganon. Wala. Alam ganon. Okay. Bakit daw? Bakit? Sabi niya, Lacson made a statement following a social media post which claimed that he paved the way for legalized corruption through concurrent resolution number 10. Uy, di ko alam itong post na to, mga kutsero. Hindi ko alam yan. Totoo lang, hindi ko alam yan. Basta may mga nagko-comment lang sa page natin, no? Nagsasabi sila na dapat daw i-repeal. Yun pa yung sinasabi. Dapat daw i-repeal yung concurrent resolution number 10. Dahil ito raw ay nagpapahiwatig ng legalized corruption. Yun ang sinasabi, mga kutsero. Pero, I think there is mga kutsero, I don't necessarily agree with everything that Lacson said. Pero, there is really something about concurrent resolutions na actually, mali pong sabihin na dapat i-repeal ang concurrent resolution number 10. Mali po yun, mga kutsero. I think kung sino man yun nag-post yan, I really don't know who posted this and I did not bother to look for it. Misunderstood kung ano yung tungkol dito sa concurrent resolution number 10. Pero ito sinabi ni Lacson, there's no such thing as legalized corruption, much less one with my involvement. Ay, alam naman natin, si Ping Lacson, di ba, pagdating sa corruption, dami-daming sinasabi niyan. Minsan, to the effect pa na, na parang siya yung anti-corruption czar ng buong Pilipinas. Parang may gano'n minsan. Sabi, as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. Ay, grabe. Ang bigat naman ng binitawang sinabi yan ni Ping Lacson. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po, mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Yung mga nagkakalat daw niyan ay either misinformed, mali ang pinagkuha ang source, or gustong manloko, gustong seeking to disinform, or both. Pwede ba yun? Yung gusto mong manloko sa pamamagitan ng kakulangan mo sa pagkakaintindi. Pwede ba yun? Hindi ko alam. At anyway, eto yun. Sabi pa, the former senator said that he was tasked to file said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts. Ayan.
Before this, lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress reopened in 1987. Okay. Bago natin puntahan itong actual na sinabi ni Ping Lacson sa balita na to, puntahan muna natin yung concurrent resolution na yan. Ito po yung nakita ko. Ayan, ito yun. Budgetary allocations of each member of the Senate, 2011, 15th Congress, Ping Lacson. Siya nga naman kasi nakasulat na pangalan siya. Siya yung sumulat ng concurrent resolution. Ayan. Tapos adopted na siya September 5, 2021. Okay. Ngayon, tulad nga na nabanggit ko kanina, meron po mga nagko-comment sa page natin tungkol dito. Sinasabi, dapat ni-repeal ang concurrent resolution. Alam niyo po, mga konsyero, ang mga concurrent resolutions cannot, I repeat, cannot be repealed. Hindi sila pwedeng i-repeal. Bakit? Because they're not laws. Hindi ho sila batas sa konsyero, kaya hindi mo siya i-repeal dahil hindi siya batas. Yun po yun. Paano ho nasabi? Ito ho yan, mga konsyero. Sa definition of terms po yan, ayan, Senate of the Philippines, 19th Congress, legislative process. Ayan. Nandyan lahat yung proseso ng paggawa ng batas, etc., etc., lahat yan. Legislative process. Puntahan natin yung resolutions. Ayan, types of legislation. Okay? Bills, ito yung mga panukalang batas. Joint resolutions are parang panukalang batas na pag pinirmahan ng presidente ay merong puwersa at kapangyarihan ng batas kapag napirmahan ng presidente. Yan yung joint resolutions. Next, concurrent resolutions. Ayan, ito na tayo. Ito na yun eh. Concurrent resolution. Ayan, yun, concurrent resolution. So, malinaw tayo dito, mga konsyero, sa parte na to. Ito pong sinabi ni Ping Lacson ay concurrent resolution. Balikan ho natin kung ano yung definition ng concurrent resolution. Ito po siya. Concurrent resolutions is usually designated in the Senate as SCT Res. Ibig sabihin, Senate Concurrent Resolution. Yun lang yan. Drama-drama lang nila yan sa mga code-code nila. Ayan. Tapos, ang sabi, it is used for matters affecting the operations of both houses and must be passed in the same form by both of them. Ayan. Ito raw, mga concurrent resolutions, mga kotsero. Ito raw ay mga bagay-bagay tungkol sa kung paano pinapatakbo ang Kongreso. Ang Kongreso po natin may dalawang bahagi. Yung upper house at lower house. Yung upper house is ang Senate. Yung lower house is the House of Representatives. Concurrent resolutions, ibig sabihin, silang dalawa, si Senate at si House of Representatives, nag-a-agree. Nag-a-agree. Okay, kaya sila concurrent. Next, ito. Ito yung pinaka-importanting parte dyan. However, datapwat bagamat subalit, they are not referred to the President for his signature. So, hindi raw ito ipinapadala sa Pangulo para pirmahan. And they do not have the force of law. Hindi mo siya pwedeng i-repeal dahil hindi ho siya batas. Hindi ho siya batas. So, what's to repeal? At dahil hindi naman siya pinipirmahan ng presidente, what's there to repeal? Wala. Nothing. So, para saan siya? Concurrent resolutions are used to fix the time of adjournment of a Congress and to express the sense of Congress on an issue. Ito po, mga kotsero, sa totoong buhay, ay parang ano siya, parang sentimiento. Kapag may concurrent resolution ka, halimbawa, ang Kongreso natin, both lower house and upper house, ay naglabas ng concurrent resolution, ibig sabihin, nag-a-agree ang lower house at ang Senate sa isang issue. At ito, nag-a-agree sila sa sentimiento nilang lahat sa isang issue. Kaya nga sense of Congress.
Sentimiento lang. Sinasabi lamang nito ang sentimiento ng Kongreso ukol sa isang issue. Ngayon, puntahan ngayon natin itong, example na tayo. Example, naalala nyo yung issue ng ABS-CBN? Alala nyo yan? Naglabas po ng, if I'm not mistaken, concurrent yata or simple resolution lang. I think it's a simple resolution. Ang Senate tungkol dyan na dapat daw ay pirmahan ni President Rodrigo Duterte ang franchise ng ABS-CBN. Yun. I'm not sure kung umabot yun sa level ng joint resolution. I don't think so. Hindi naman yata. Pero tulad ng isang concurrent resolution, ang simple resolution po ay walang epekto ng batas. Wala siyang kapangyarihan at wala siyang force and effect of a law. Wala. Again, it's just a sentiment. Okay. So, yan mga kotsero. Yun po ang concurrent resolution. Ngayon, balikan mo natin yung concurrent resolution na ginawa ni Ping Lacson. Ito. So, technically, this is a concurrent resolution. Ibig sabihin, wala ho itong kapangyarihan na gawing batas. Hindi rin ho ito pwedeng gamitin bilang basehan ng polisiya. Bakit? Kasi nga hindi siya batas. Ganun lang kasimple yan, guys. Okay. So, it's a concurrent resolution, wala itong kapangyarihan at wala itong hindi ito pwedeng gamiting basehan ng polisiya. Tungkol sa anong issue ang ina-address nitong concurrent resolution na ito? Ang issue ay maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing rules. Ngayon, may nakita pa akong post. Ang sabi, forward to sa akin ng may nakita akong post. Ang sabi, kaya pala hindi nilalabas yung impormasyon ng House of Representatives kasi merong concurrent resolution number 10 na nagsasabi na classified daw ang impormasyon ng mga senador at ng miyembro ng Kamara. I think that is a wrong interpretation of this concurrent resolution. Apologies, hindi ko alam kung sino ang nagsabi nun, hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Pero kung yon ang pinaninindigan nila, mukhang mali po sila ng pagkaka-interpret. Puntaan ngayon natin yung actual na resolution. Ito. Ayan, no? Concurrent Resolution number 10. Ito ho, bakit ito yung pinakita ko sa inyo? Kasi ito yung pirmado. Ayan, no? Pinirmahan ni Enrile, pinirmahan ni Belmonte, tapos ng mga representante ng mababa at mataas na kapulungan. Ayan. So, basahin natin ho isa-isa. Ano ba yung sentimiento na gustong ipakita dito ng ating Congress? Yung House of Representatives on June 7, 2011 and Senate of the Philippines June 8, 2011 adopted concurrent resolution number 5 entitled Concurrent Resolution confirming the authority conferred by law upon the Senate President and the Speaker of the House of Representatives to fix and determine the salaries, allowances, and other benefits of officials and employees of the Senate and the Commission on Appointments and the House of Representatives respectively, and to determine and address the budgetary requirements of their respective personnel, committees, and service units as they may deem in the best interest of the service, subject to the limitations set by the Constitution and the General Appropriations Act. Okay, ano po yung issue? Ang issue po ay ito. Kasi daw, nung June 8 at nung June 7, 2011, ay nagkaroon ng concurrent resolution ang House of Representatives at ang Senate na gusto nilang ikumpirma ang otoridad na ibinibigay daw ng batas sa Senate President at sa House Speaker para alamin at ipatupad
To fix and determine. To fix and determine para alamin at ipatupad ang sahod, allowance at iba pang benepisyo ng mga opisyal at empleyado ng Senado at ng Commission on Appointments at ng Kamara de Representante at ng kanilang mga empleyado. Yun po yung issue. Okay. Ngayon, mga kutsero, pinakita dito, sinulat ni Ping Lacson kung ano yung basehan, yung legal basis. Kasi po, mga kutsero, huwag niyo pong kakalimutan. Sa usaping political, mahirap pong magkomento o mahirap pong sumulat ng mga ganito kung wala hong legal na basehan. Ito po yung legal basis ng unang paragraph. Ano daw yung legal basis? Ang legal basis nila ay Section 25.5, Article 6 ng Constitution. Ano po yung nakasulat sa Section 25, Article 6 ng Constitution? Lalakihan natin para mabasa niyo lahat. Sabi sa Constitution, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives may by law be authorized to augment any item in the GAA for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations. So, ano pong sinasabi nito? Sinasabi po nito, kapag daw ang Kongreso ay merong savings. Savings mga kutsero, savings. Pag meron daw silang savings, ay binibigyan daw po ng karapatan ng ating Constitution, ang Senate President at ang Speaker of the House na mag-iba. Ibahin ang allocation ng savings. Ilagay siya sa mga bagay na kailangan pang pondohan. Yun. Yun po yung Article 625. Okay. Tapos, ano pa yung isa pang sinabi dito? Article 620 naman. Ito pa yung pangalawang legal basis. Constitution dito. The records and books of accounts of Congress shall be preserved and be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member. Yon. So mga kutsero, dito po sa pangatlong paragraph, so ito yung pangalawang legal basis mga kutsero. Ang una raw na legal basis ay Article 625. Second legal basis, Article 620. Ano po ang sinasabi? Na ang konstitusyon ay binibigyan ng kapangyarihan ang ating COA na i-audit, pag-aralan ang mga gastos. At minamandate, ibig sabihin, mandatory, puwersado. Kasi hotang gusto mo o ayaw mo, kailangan bukas ang libro ng accounting to the public sa lahat ng tao. Yan. Ito po yung sasabi ng Constitution. Ngayon, whereas, dahil dito daw, ang sabi, dahil dito sa dalawang provision ng ating Constitution, Article 625 at Article 620, ang Senado at ang House of Representatives bilang tagapamahala ng kanilang mga responsibilidad at responsibilidad din nila na mag-account, ibig sabihin maging transparent, ipakita sa taong bayan ang kanilang mga ginagastos na ibinibigay sa kanila sa kanilang budget sa pamamagitan ng GAA, and have faithfully abided by established auditing rules, ay dapat daw pala ay sumusunod sila sa laws at sa rules ng tamang pag-audit. Yon. Dahil doon, sa mga yun, so may dalawang legal basis, pangatlong basihan nila ay ang rules ng COA. Dahil dyan, ang sinabi po ng concurrent resolution, in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational, and organizational structures of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and the House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives.
that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative functions. So, ano po naman ang sinasabi dito? Dahil daw sa sinabi ng konstitusyon, yung dalawang batas ng konstitusyon, at sa rules ng COA, tinitingnan daw at tinatanggap ng Kongreso ang responsibilidad nila na maging transparent, na ipakita sa taong bayan kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan sa pamamagitan ng liquidation by way of certification. Yun. Ito yung matagal na ho natin sinasabi. Napipirma lang si congressman, okay na. Yun. Bakit? Kasi matagal na rin ginagawa to eh. 1987 pa raw eh. Ito na yung ginagawa. Yan. At dahil tinanggap na raw yan ng COA simula noong 1987, okay na yan. Ito na yung gagawin nating proseso. Yan. Tuloy natin. Whereas the prevailing procedure and systems of liquidation by various classifications, take note, classifications classifications of accounts covering the budgetary allocation for the legislature is in keeping with the nature of the performance by the members of the Senate and House of Representatives and their respective committees of their legislative oversight and constituent functions and responsibilities. Now therefore be it. Okay. Now therefore be it resolved, as it is hereby resolved by the Senate, the House of Representatives concurring, that the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with the applicable and accounting and auditing rules shall be maintained. So ano po ibig sabihin yan? Sinasabi lang po ng concurrent resolution na to. Simple-simple lang. Na nung mula pa lang noon, matagal nang ginagawa ng COA, tinatanggap ng COA na ang certification for liquidation ay pirmahan lang. Yan lang yun. So, dahil matagal na itong ginagawa ng COA, i-formalize na natin. Ito na ngayon ang ating gagawin every year. Liquidation by certification. Ito na ngayon. Now, does this constitute legalized corruption? No, not necessarily. Why? Kasi mga kotsero, una, may legal basis ka dito eh. Yan. Diba? May legal basis ka. Ang legal basis mo, the Constitution itself. Article 625, Article 620. Ngayon, meron yun nga, dun sa chismis na sinasabi na ito raw ang naging dahilan kung bakit confidential funds ang pondo ng Kongreso. I think that is this is the wrong reference for it. Hindi ito yung tamang reference for that. Baka meron pang iba, pero hindi ito yun. Bakit? Kasi po mga kotsero, ang nakarating po sa akin ay dahil daw classified, nakasulat dito, classified. Classified, ibig sabihin, tinatago. Pero alam nyo po mga kotsero, ang salita pong classified ay maraming ibig sabihin. Actually, dalawa. Punta tayo ngayon dito sa definition ng classified. Classified, divided into classes or places in a class. So, iba't ibang klase, kaya classified. Or, withheld from general circulation for reasons of national security. Ito yon, confidential. Itong pangalawang definition. Ngayon, meron po tayong doktrina sa ating batas. Na kung merong malabong salita, ang titignan natin ay kung ano ba ang intensyon ng dokumento o ng batas. This is not a law, but we can apply the same principle, di ba? Medyo malabo yung salitang classified kasi may dalawang meaning eh. Pwedeng it's a class or kapag yung iba't ibang klase. Yun, pwede iba't ibang klase or classified na sikreto. Okay. Tingnan ngayon natin
yung original intention. Kasi kapag daw may malabo sa batas, or dito sa, pag may malabo sa batas, balikan natin yung original intention nung pagkakasulat niya. Paano ba siya sinulat? Nakasulat kasi dito, ang isa sa kanilang legal basis ay Article 6, Section 20 na nagsasabi na ang accounts of Congress shall be preserved and be open to the public. Nakikitaan nyo po ba ng confidential ng sentence niya? Wala. So, hindi siya classified. Ibig sabihin, hindi siya secret. Okay. Ngayon, mga kutsero, bakit nagkaroon ng misinterpretation na ibig niyang sabihin ay classified or secret? Kasi mga kutsero, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ba't yun ang misinterpretation. Pero malinaw naman po kasi yung concurrent resolution. It's not about the secrecy of the content of the liquid. It's not the secrecy of the expenses. Hindi ho yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito ay ang pag-standardize ng pagtanggap ng liquidation by certification ng COA. Yun po ang topic nito. Hindi po yung pagiging confidential ng expenses. Hindi po. Malabo ho eh. Kasi kung titignan mo at babasahin mo siya ng maayos at mas mas malalim pa, hindi po yun ang sinasabi ng concurrent resolution number 10. So ano po yung ibig sabihin ng classified? Ito po yung ibig sabihin ng classified. Iba't ibang klase ng ginagastos sa maintenance and other operating expenses. Yun po. Kasi ayan nakasulat, the prevailing procedure and system of liquidation of the various classification of accounts. Ito po yung ibig sabihin. Classification of accounts. Yan po yung ibig sabihin ng classified. So, iba't ibang klase ng ginagastos. Ano po ba ang iba't ibang klaseng gastos ng ating Kongreso? Makikita po natin yan dito sa COA Circular na ito yung updated documentary requirements for common government transactions. Dito ho natin ito makikita. Mga kutsero, bakit? Kasi ito po ay nabuo the following year pagkatapos po na masulat ang ito yung concurrent resolution nato. Yan. Bago po ito naisulat, pagkatapos po ito maisulat ay nagkaroon ng COA Circular. Circular noong 2012. Asa na yun? Ito. Prescribing the updated documentary requirements for common government transactions, amending COA Circular number 2012-001 dated June 14, 2012. So, dito po natin makikita yung ibig sabihin ng mga gastos. Ano po sila? Ito po yung mga gastos. Cash advances, fund transfers to NGOs, fund transfers to implementing agencies, salary, allowances, honoraria, other forms of compensation, other expenditures, extraordinary and miscellaneous expenses, prisoner subsistence allowance, procurement of goods, consultancy and infrastructure projects, cultural and athletic activities, human resource development and training programs, financial expenses, legal retainers fees, and road right of way or real property. So mga kutsero, ito po, concurrent resolution number 10, mukhang may punto po dito si former Senator Ping Lacson. Mukhang mali nga po ang pagkakakwento nito. Mukhang mali ang pagkaka-interpret. Kasi ang sinabi ni Ping Lacson, concurrent resolution number 10 adopted in 2011 takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work such as medical assistance, but is not inconsistent with Article
9D, Section 2 of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit from exercising its post-audit function. Totoo naman, kasi, mga kotsero, kung titingnan niyo yung bill, concurrent resolution, nakasulat din dito na dapat ang Kongreso open ang kanilang libro para sa COA. So mukhang may misunderstanding nga, mga kotsero. At hindi ko alam kung sinong sumulat nun na legalized corruption yan. Pero sinabi ko na to before na concurrent resolutions, number 1, ay walang kapangyarihan ng batas. So malabo mo siyang ma-implement as law, number 1. Kasi wala naman siyang basis. Wala siyang pinagtatayuan na pwedeng makabago ng polisiya. Unlike joint resolutions. Tulad nung COA Joint Resolution, DBM COA Joint Circular noong 2015. Yun, may power of law yun. So there. So yun po yung una. Pangalawa, hindi rin po intensyon ng concurrent resolution na itago ang expenses ng ating mga kongresista. In fact, it is the opposite. Nakasulat pa nga doon, kailangan lahat ng expenses ng ating mga kongresista ay available for public. Ngayon, mga kotsero, I think that is a better argument. Mas maganda pong argumento ito. Para malaman ho talaga natin kung saan ba talaga nila ginagastos ang extraordinary funds. Ng extraordinary funds na yan. Bakit? Mandated pala kayo ng concurrent resolution number 10. Nag-agree kayo, Congress, both upper and lower house. Nag-agree kayong lahat na ahayaan nyo na bukas ang inyong mga libro sa expenses sa publiko. So bakit hindi nyo pinapublicize? Hindi nyo ginagawang pang-public? Bakit? Paano natin nalaman? Mga kotsero, ang nakikita lang natin sa COA website ay yung total ng kanilang expenses. Hindi ko natin nakikita yung kung saan nila ginastos. Wala hong kopya ng auditor's report. Hindi natin alam kung mayroong significant observations. Hindi natin alam kung ano yung recommendations sa mga significant observations na yan. Wala tayong alam, mga kotsero. Nagugulat na lang tayo, mayroong 4.9 billion pesos na extraordinary funds na ginastos noong 2022. Saan napunta yung 4.6 billion na yan? Ng House of Representatives. Sino kayang matapang na sasagot niyan? Di ba? Tapos ngayon, sa 2024, Sa 2023, meron silang 1.6 billion na extraordinary funds. Saan nila ginastos yon? I think the public deserves to know. Kasi nagugulat na lang kami sa mga amounts. Tapos magugulat kami na yung mga proyekto na dapat pinopondohan ay walang pondo. Kaya naman pala walang pondo. Nasa inyo lahat. Tindi nyo rin, guys. But anyway, again, mga kotsero, hindi ko alam kung sino nagpakalat yan ng legalized corruption. And it seems, kung titignan talaga natin yung resolution, mukhang may mali talaga doon sa nagpakalat. Pero, sana sa susunod, mga kotsero, kung gagamit tayo ng pambatikos, yung totoo, yung accurate. Tulad nun, yung report ng tawag dito. Ano ba pangalan nun? Pakita ko sa inyo. Yung report ng annual financial report ng COA. Ayan, tulad nito. Ito, galing to ng COA mismo, mga kotsero. Pirmado ng Pangulo yan, at saka ng Vice Presidente, tsaka ng Commissioner. Ano makikita natin dito? Papakita ko lang ulit para ma-remind tayong lahat. Kasi mahirap kasi yung hindi tayo nare-remind Tulad ng nangyari recently. Nakakalimutan natin na merong mga parang hindi maganda.
Hanapin nga natin, wait. Ayan, extraordinary and miscellaneous expenses. Ang may pinakamaraming gasto sa extraordinary funds ay ang Kongreso, both upper and lower houses, totaling 5.4 billion. At dito po sa gastos na ito na 5.4 billion, 80% po ay nanggaling sa House of Representatives. 4.9 billion or 80.48% ang ginastos ng House of Representatives sa kanilang extraordinary funds. Kailangan natin malaman kung saan nadala yan. So, the challenge is still ongoing. Kailan nyo ba i-accept? Challenge accepted ba yan o hindi? Kasi ang daming sinasabi na sumunod kami sa COA, sumunod kami sa ganito, etc. etc. Wala kami notice of disallowance, charge, or suspension, etc. etc. Eh halos lahat ng ahensya may ganyan eh. Pero meron kayong gastos na 4.98 billion noong 2022 in extraordinary funds. Saan nyo dinala yung pera? Yan ang gusto namin malaman bilang mga Pilipino. So, ganito lang muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan i-like itong video na to at paki-share sa inyong social media accounts para maraming makakita ng pinag-uusapan natin sa ating channel. Also, huwag niyo rin po kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at i-subscribe po ang ating Coach Jared YouTube channel. And I'll see all of you in our next live stream. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!